Breaking news mga kabayan, ipinakilala ng US Marine Corps ang kanilang makabagong anti-ship missile sa Pilipinas. Pangalawa sa ating mga balita ngayon, ipinakita ng mga satellite images ang pagpapalawak ng mga base kung saan magmumula ang lumalaking fleet ng mga aircraft carrier ng Chinese Navy na nagdudulot ng mga pangamba sa seguridad sa rehiyon. Pangatlo sa ating mga balita, ipinahayag ng Pakistan na nagsimula na ang kanilang mga retaliatory strikes bilang tugon sa akusasyon ng India na tinarget nito ang mga military base ng Pakistan. Panghuli sa ating mga balita, ayon sa ilang mga ulat, ang krisis sa populasyon ng China ay mas malala pa kaysa sa pandemya na nagdudulot ng pagbagsak ng mga lungsod at posibleng katapusan ng Chinese Communist Party. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang bagong tungkulin ng US Marine Corps, USMC, bilang panlaban sa barkong pandigma sa kanlurang Pasipiko ay unang ipinamalas sa pinakabagong yugto ng joint exercise ng US at Pilipinas. Tradisyonal na nakatuon sa amphibious assault at crisis response, binago na ng USMC ang kanilang doktrina upang paghandaan ang labanan sa First Island Chain na ang pangunahing target ay ang makapangyarihang hukbong dagat ng China. Ang bagong anyo ng Marine Corps ay bahagi ng plano na nakasentro sa isang light unmanned truck na may dalang dalawang anti-ship missile. Ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS. Mas mataas ang tsansa nitong makaligtas kumpara sa karaniwang coastal defense system dahil ang mga launcher ay walang tao, madaling ilipat at kayang kontrolin ng remote. Binabawasan ang panganib na matamaan ang mga tauhan sa oras ng atake. May kakayahan ang bawat launcher truck na mag-navigate ng partial o full autonomous at ito ay may dalang 2 naval strike missiles na gawa ng Kongsberg, katulad ng mga ginagamit ng US Navy's Littoral Combat Ship at iba pang barko sa 5 bansa ng NATO. Gawa sa composite materials at may stealthy na disenyo, ang NSM ay nilikha upang makaiwas sa radar ng kalabang barko. Sa unang pagkakataon sa Balikatan 2025, nag-deploy ang mga unit ng Marine Corps na may Nemesis launchers sa Batanes Islands sa Luzon Strait. Gumamit sila ng C-130 na eroplano upang dalhin ang magaang kagamitan. Ang mabilis na deployment at lokasyon ay naghatid ng mensahe. Mula sa gitna ng Batan Island, kayang abutin ng NSM ang buong Bashi Channel at ang natitirang bahagi ng Strait mula Timog Taiwan hanggang Hilagang Luzon. Sa mga susunod na operasyon, inaasahang mas maraming Nemesis ang ide-deploy. Bawat unit ay magkakaroon ng 18 launchers at layunin ng USMC na maglaan ng 3 unit, kabuang 54 launchers sa Pasipiko. Target nilang magkaroon ng 261 launchers pagsapit ng 2030. Samantala, sa iba pang mga balita, sa linggong ito, inilabas ang mga bagong satellite images mula sa European Space Agency na nagpapakita ng pagpapalawak ng mga naval bases kung saan planong i-deploy ng China ang lumalaking bilang ng kanilang aircraft carriers, isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng Beijing upang palawakin ang impluensya nito sa rehiyong Indo-Pasipiko. Partikular na tinutukoy ang Yuchi Naval Base sa lungsod ng Qingdao, nakasalukuyang tahanan ng kauna-unahang aircraft carrier ng hukbong dagat ng China, ang CNS Liaoning. Ayon sa mga Chinese analysts na kinonsulta ng media, kabilang sa mga ginagawa ay ang pagtatayo ng hanggang 4 na bagong pier na kayang tumanggap ng malalaking barko. Ang pinakamalaki ay tinatayang nasa 100 meter wide, sapat upang mapaglagyan ng aircraft carrier na gaya ng Liaoning. Humigit kumulang 73 meter wide o kaya ay malalaking replenishment ships ng Chinese Navy. Ang iba pang 3-pier na naobserbahan ay humigit kumulang 40 meter ang lapad at inaakalang para sa mga destroyer, frigate o mas maliliit na barko ng Carrier Strike Group. Ang mga ginagawang ito ay magbibigay daan sa mas maayos na distribusyon ng 3 aircraft carriers ng China. Ang pinakabago, ang Fujian 003 ay wala pang permanenteng homeport at kasalukuyang nakahinto umano sa isang shipyard sa lungsod ng Shanghai.
Ang pangalawa, ang Shandong, ay may base sa Yulin Naval Base sa Sanya. Sa iba pang mga balita, ayon sa Pakistan, nagsimula na ito ng mga paghihiganting opensiba matapos akusahan ng India ng pag-atake sa tatlo sa kanilang mga pangunahing military base gamit ang mga missiles na pinakawalan ng mga fighter jet. Isang seryosong paglala ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansang may sandatang nuklear. Ayon kay Ahmed Sharif Chowdhury, tagapagsalita ng militar ng Pakistan, 6 na surface-to-air missiles ang pinakawalan ng India na tumarget sa Nurkan, Murid at Shorkot, 3 sa pinakamahalagang base ng militar ng Pakistan. Karamihan sa mga ito ay naharang umano ng kanilang air defense. Pagkaraan nito, kinumpirma ng mga opisyal ng Pakistan na sinimulan na nila ang kontraopensiba laban sa India sa ilalim ng pangalang Operation Bunyan ul Marsus. Isang parirala mula sa Quran na nangangahulugang pader ng tingga o lead wall. Sinabi ng Pakistan na tinamaan ng kanilang retaliatory strikes ang mga pasilidad ng militar ng India tulad ng Pathankot Airfield, ang BrahMos Missile Storage Site sa estado ng Punjab at ang Udhampur Air Force Base sa Indian-administered Kashmir. Narinig ang mga pagsabog at putok ng anti-aircraft guns sa paligid ng mga naturang lugar at malalakas na pagsabog ang narinig din sa lungsod ng Srinagar sa Indian Kashmir. Sa isang pahayag, sinabi ng Ministry ng Defense ng India, ang sandatahang lakas ng India ay nasa mataas na antas ng alerto at lahat ng banta mula sa ere ay sinusubaybayan at nilalabanan gamit ang mga counter-drone systems. Pang-apat sa ating mga balita, ang China, na kilala bilang pinakamataong bansa sa buong mundo, ay kasalukuyang humaharap sa isang matinding krisis na maaaring magbunsod ng pagbagsak ng ekonomiya, pagguho ng mga lungsod at pagbago ng pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Ito ay ang krisis sa populasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, bumaba na ang populasyon ng China at inaasahang magpapatuloy ito sa mga susunod na taon. Kung magpapatuloy ang trend na ito, maaari umanong bumaba ang populasyon mula sa 1.4 billion ngayon tungo sa 500 million pagsapit ng katapusan ng siglo. Ang pagbabagong ito ay may malawak na epekto sa ekonomiya, lipunan at politika, hindi lamang sa China kundi sa buong mundo. Sa panimulang ito, tatalakayin natin kung paano nagsimula ang krisis sa populasyon, sino ang may pananagutan, at ano ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng China. Ang kasalukuyang krisis sa populasyon ng China ay bunga ng mga patakarang demografiko na ipinatupad ng pamahalaan sa nakalipas na mga dekada. Noong panahon ni Mao Zedong, labis na hinikayat ang pagpaparami ng populasyon. Naniniwala si Mao na ang maraming tao ay simbolo ng kapangyarihan at lakas ng isang bansa. Ipinagbawal ang aborsyon, birth control at iba pang uri ng pagpipigil sa pagbubuntis. Bunga nito, mula 544 million noong 1950, umakyat ang populasyon ng China sa mahigit 1.4 billion. Gayunman, pagsapit ng 1970s, napansin ng mga opisyal ang negatibong epekto ng sobrang dami ng tao. Kakulangan sa pagkain, pabahay at trabaho. Dahil dito, ipinatupad ang kampanyang Later Longer Fewer na naglayong kontrolin ang populasyon sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga mamamayan na mag-asawa ng mas huli, maghintay ng mas mahabang panahon bago muling magkaanak at magkaroon lamang ng kakaunting anak. Noong 1979, formal na ipinatupad ang one-child policy bilang tugon sa lumalalang krisis sa populasyon. Layunin nitong pabagalin ang paglago ng populasyon upang mapagaan ang pressure sa ekonomiya at kalikasan. Ngunit naging malupit ang pagpapatupad nito. Nagkaroon ng mga sapilitang aborsyon, sterilization at mahigpit na pagmamanman sa kababaihan. Bunga ng patakarang ito, umusbong ang tinatawag na invisible children o mga batang isinilang lampas sa itinakdang kota ng gobyerno. Kadalasan, sila ay hindi inirehistro upang makaiwas sa parusa, kaya't lumaki silang walang legal na pagkakakilanlan, edukasyon at serbisyong medikal. Marami sa kanila ay babae, dahil sa kulturang mas pinapaboran ang anak na lalaki. Dahil sa lumalalang epekto ng one-child policy, binawi ito ng pamahalaan noong 2016 at pinalitan ng two-child policy at kalaunan ay naging three-child policy noong 2021.
Gayunman, hindi na muling bumalik ang sigla ng birth rate. Maraming kabataan sa modernong China ang hindi na interesado sa pag-aasawa o pagkakaroon ng anak, dulot ng mataas na gastusin sa buhay at pagbabago ng pananaw sa pamilya. Sa huli, kahit pa binago ang mga policy, huli na ang lahat. Nakaprograma na ang unti-unting pagbagsak ng populasyon ng China. Ang one-child policy na ipinatupad noong 1979 ay may malalim at pangmatagalang epekto sa lipunan, ekonomiya at kultura ng China. Isa sa mga pinakamatinding epekto nito ay ang pagbabago sa estruktura ng populasyon ng bansa. Dahil sa patakarang ito, mabilis na nabawasan ang bilang ng mga kabataan at mga young workforce sa bansa. Habang tumataas ang bilang ng mga matatanda, bumaba naman ang bilang ng mga batang ipinapanganak na nagdulot ng mabilis na pagtanda ng populasyon ng China. Sa ngayon, ang proporsyon ng mga matatanda o senior citizens ay patuloy na tumataas at ang mga kabataang magtatrabaho at mag-aalaga sa mga matatanda ay patuloy na bumababa na nagdudulot ng potensyal na kakulangan sa mga manggagawa sa hinaharap. Isa pang epekto ng patakarang ito ay ang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ang mga magulang na nais magkaroon ng anak na lalaki ay mas malamang na magbigay ng prioridad sa mga lalaki, kaya't nagkaroon ng hindi katimbang na bilang ng mga lalaki at babae. Maraming kaso ng pagpapalaglag ng mga batang babae at pinili na lang magkaroon ng anak na lalaki. Kaya't ang resulta ay ang pagkakaroon ng gender imbalance sa populasyon ng China. Sa mga huling taon, nagkaroon ng mga pagsisikap upang balansehin ang kasarian, ngunit ang epekto ng one-child policy sa gender ratio ay nagpapatuloy pa rin. Ang patakarang ito ay nagdulot din ng malalim na epekto sa pamilya at relasyon. Ang tradisyonal na pananaw ng pamilya sa China kung saan ang mga magulang ay umaasa sa kanilang mga anak para sa suporta sa pagtanda ay nagbago. Ang mga pamilya na may iisang anak lamang ay nagkaroon ng mataas na expectation mula sa kanilang mga anak na nagdulot ng pressure at stress sa mga kabataan. Gayon din ang kakulangan ng mga kapatid sa pamilya ay nagresulta sa pagtaas ng individualismo at pagbaba ng kolektibong ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Sa ekonomiya, ang one-child policy ay nagdulot ng pagbabago sa labor market. Sa pamamagitan ng pagbawas sa bilang ng mga kabataan, ang labor force ng China ay nagiging mas maliit, kaya't maraming industriya ang nakaranas ng kakulangan sa mga manggagawa. Sa kabila ng mabilis na paglago ng ekonomiya ng China sa mga nakaraang taon, ang kakulangan ng mga kabataan na magtatrabaho at mag-aambag sa ekonomiya ay nagiging isang seryosong hamon. Sa hinaharap, inaasahan na magiging mahirap para sa China na mapanatili ang paglago nito kung hindi matutugunan ang kakulangan sa mga kabataan at manggagawa. Bagamat ang gobyerno ng China ay nagbago ng mga policy upang pahintulutan ang mas maraming anak, hindi na ito sapat upang mapigilan ang epekto ng one-child policy. Ang mga pagbabago sa demografiya ay hindi madaling ayusin at ang mga epekto nito ay makikita pa sa mga susunod na henerasyon. Ang one-child policy, bagamat may layuning pabagalin ang paglago ng populasyon, ay nagdulot ng mga malalaking problema na patuloy na nagpapahirap sa bansa. Ang krisis sa populasyon ng China ay nagdudulot ng mga seryosong suliranin na nakakaapekto hindi lamang sa estruktura ng populasyon, kundi pati na rin sa ekonomiya, kalusugan at lipunan ng bansa. Isa sa mga pangunahing issue na dulot ng kakulangan sa populasyon ay ang pagbaba ng labor force o ang bilang ng mga manggagawa. Sa ngayon, ang China ay nahaharap sa isang tumatandang populasyon at habang tumataas ang bilang ng mga matatanda, bumaba naman ang bilang ng mga kabataang nagtatrabaho. Dahil dito, lumalala ang kakulangan sa mga manggagawa sa mga pabrika, industriya at iba pang sektor ng ekonomiya. Ang pagbaba ng labor force ay maaring magdulot ng pagkaantala sa produksyon at magpabagal sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang pagbaba ng populasyon ng China ay nagdudulot din ng matinding epekto sa sistema ng pensyon at mga serbisyong pangkalusugan. Habang tumataas ang bilang ng mga matatanda, ang mga pondo para sa kanilang pensyon at kalusugan ay nagiging limitado. At ang mga kabataan na mag-aambag sa mga pondo ng gobyerno ay patuloy na bumababa.
Dahil dito, maaaring magkaroon ng kakulangan sa pondo para sa mga senior citizens at mga serbisyong pangkalusugan, kaya't nagiging isang malubhang problema ang pagpaplano para sa kalusugan at pensyon sa hinaharap. Sa aspeto ng pamilya, nagiging hamon ang tradisyonal na konsepto ng pamilya sa China. Ang mga magulang na may iisang anak lamang ay umaasa ng malaki sa kanilang mga anak upang mag-alaga sa kanila pagtanda. Dahil sa kakulangan ng mga anak, marami sa mga magulang ang nahaharap sa takot na walang mag-aalaga sa kanila sa hinaharap. Tinutulungan din ng mga anak ang kanilang mga magulang sa kanilang mga gastusin, kaya't ang kakulangan ng mga kabataan ay nagiging sanhi ng mga financial strain sa mga pamilya. Bukod dito, ang mga kabataang hindi interesado sa pagpapamilya o pagkakaroon ng anak ay nagiging isang pangunahing suliranin. Marami sa kanila ay natatakot sa responsibilidad at mataas na gastusin ng pagpapalaki ng anak. Ang mga modernong pananaw ng kabataan tulad ng pagtuon sa karera at personal na kaligayahan ay nagiging hadlang sa pagpapamilya, kaya't lumalala ang krisis sa populasyon. Ang hindi pagkakaroon ng anak ay nagdudulot ng isang aging population, kung saan mas marami ang matatanda kaysa sa mga bata, kaya't ang mga problema sa ekonomiya at lipunan ay lulubha pa. Sa pangkalahatan, ang kasalukuyang suliranin ng China hinggil sa populasyon ay isang malalim na hamon na nangangailangan ng agarang solusyon. Ang mga pagbabago sa politika, ekonomiya at pananaw ng mga mamamayan ay kinakailangan upang makabangon ang bansa mula sa mga epekto ng one-child policy at makahanap ng mga paraan upang balansehin ang paglago ng populasyon at ang mga pangangailangan ng bansa. Sa kabila ng mga pagsisikap ng gobyerno, ang mga epekto ng patakarang ito ay patuloy na nagpapahirap sa China, at ang pag-aayos ng mga isyong ito ay hindi magiging madali at mabilis. Ang patuloy na krisis sa populasyon ng China ay may malalim at malawak na epekto sa kanilang ekonomiya at geopolitikal na posisyon sa buong mundo. Sa ekonomiya, ang pagbaba ng labor force o manggagawa ay isang seryosong banta sa pag-unlad ng bansa. Sa mga susunod na taon, ang mga industriya sa China ay maaaring makaranas ng kakulangan sa mga manggagawa na magdudulot ng mga pagkaantala sa produksyon at posibleng pagtaas ng mga presyo ng mga produkto at serbisyo. Ang pagbaba ng produktibidad at paglago ng ekonomiya ay magiging hamon sa bansa na nakadepende sa mabilis na produksyon at kalakalang internasyonal. Kung hindi malulutas ang issue ng workforce, malamang na mahirapan ang China na makipagsabayan sa iba pang mga malalaking ekonomiya sa mundo, tulad ng Estados Unidos at India. Bukod dito, ang aging population ng China ay magdudulot ng matinding pasanin sa kanilang sistema ng pensyon at mga serbisyong pangkalusugan. Habang tumataas ang bilang ng mga matatanda, tataas din ang pangangailangan para sa mga serbisyong medikal at mga benepisyo sa pensyon. Ngunit ang mga pondo para rito ay limitado dahil sa mababang birth rate at kakulangan ng mga batang mag-aambag sa sistema. Ang patuloy na pagbagsak ng mga sektor ng industriya at ang mas mataas na pangangailangan sa mga serbisyong pangkalusugan ay magdudulot ng mga sosyal at politikal na tensyon sa bansa na maaaring magpahina sa kanilang pamamahala at magdulot ng hindi pagkakasunduan sa mga mamamayan. Sa aspeto ng geopolitics, ang pagbabago sa demografiya ng China ay maaaring makaapekto sa kanilang kapangyarihan sa internasyonal na antas. Sa pagkakaroon ng isang mas maliit at mas matandang populasyon, maaaring mawalan ng lakas ang China upang magpatuloy sa pagiging isang global na leader. Ang mga karatig bansa at mga kalaban sa politika ay maaaring samantalahin ang sitwasyong ito upang magpatibay ng kanilang mga posisyon sa rehiyon at sa buong mundo. Ang epekto ng krisis sa populasyon ay maaaring magdulot ng pag-alis ng ilang pabor sa China mula sa mga bansa na mayroong malaking impluensya sa ekonomiya at kalakalan, kaya't magiging mas mahirap para sa bansa na mapanatili ang kanilang geopolitikal na kapangyarihan at influensya. Gayon din, ang pagbabago sa mga inisyatiba ng gobyerno ng China ay magreresulta sa mas matinding pakikipaglaban sa mga pandaigdigang issue tulad ng kalakalan, seguridad at klima.
Ang kakulangan sa mga kabataan na magiging susunod na henerasyon ng liderato at mga eksperto ay maaaring magdulot ng kakulangan sa makabago at progresibong mga ideya na makikinabang sa bansa sa mga susunod na dekada. Ang patuloy na pangangalaga sa ekonomiya at kapangyarihan ng China ay magiging mahirap kung walang sapat na mga kabataan na magpapausad ng mga makabagong solusyon sa mga isyu ng ekonomiya, politika at seguridad. Sa pangmatagalang pananaw, kung hindi malulutas ang mga isyong ito, ang China ay maaaring makaranas ng pagkawala ng kanilang global na impluensya, mababawasan ang kanilang lakas pang-ekonomiya at posibleng magdulot ito ng pagbabago sa kanilang posisyon bilang isang malakas na puwersa sa geopolitika ng mundo. Magiging mahalaga na magpatuloy ang mga inisyatiba ng gobyerno upang magbigay ng solusyon sa mga problema ng labor force, pensyon at pangangalaga sa kalusugan, pati na rin ang muling pagbuo ng mga pulisiya na magsusustento sa paglago ng populasyon at pangangalaga sa kanilang papel sa pandaigdigang politika. Sa kabuuan, ang krisis sa populasyon ng China ay nagdudulot ng malalaking hamon sa kanilang ekonomiya, lipunan at geopolitikal na kalagayan. Ang mabilis na pag-urong ng kanilang populasyon na dulot ng mababang birth rate at pagtaas ng bilang ng mga matatanda ay nagiging sanhi ng kakulangan sa mga manggagawa at umaabot sa mga aspeto ng pensyon at suporta sa kalusugan. Ang mga suliraning ito ay nagdudulot ng pangmatagalang epekto sa ekonomiya ng bansa pati na rin sa kanilang ugnayan sa iba pang mga bansa, lalo na sa usapin ng trade at geopolitics. Ang matinding krisis sa paggawa, ang pagbagsak ng mga industriya at ang kakulangan sa mga kabataan na mag-aambag sa mga sistema ng pensyon ay nagpapakita ng seryosong pangangailangan para sa mga reforma at makabagong solusyon mula sa gobyerno ng China. Bukod dito, ang epekto ng mga pangyayaring ito ay hindi lamang magiging pansamantalang issue, kundi maghahatid ng malalim na pagbabago sa mga istruktura ng lipunan at ekonomiya. Upang malutas ang mga suliraning ito, kinakailangan ang isang malawakang pagbabago at mga paraan upang mapabuti ang mga sistemang pang-ekonomiya, pangkalusugan at pangsosyal. Ang pag-aangkop ng mga bagong pulisiya at ang pagbibigay ng tamang suporta sa mga sektor ng ekonomiya at lipunan ay mahalaga upang matiyak ang patuloy na pag-unlad at stability ng bansa. Sa kabila ng mga pagsubok, ang tamang pamamahala at mga estratehiya ay maaaring magbigay ng mga solusyon upang maiwasan ang mas malubhang epekto sa hinaharap.